massage. So, dalawang bahagi na kung saan ay meron kayong client intake. And then, tulad ng nabanggit natin kanina, after the client intake, kayo ay magpiperform ng vital signs. At ang form na gagamitin sa inyo pong vital signs taking ay SVP. Okay. By by Monday, doon ko na po pag-uusapan yung detalye na yan kasi lahat po ng discussion natin on these things ay nasa ating slides. No? So, i-run through ko lang kayo sa ating pre-massage, then massage proper. Ano po yung massage proper? Pag sinabing massage proper, ito na po yung time na kung saan kayo ay magpiperform ng either wellness massage or therapeutic massage. Napag-usapan na natin kamakailan na pag sinabing wellness, technically, it has something to do with the 5 basic stroke manipulation. Ayun po yung bubuo ng inyong pong wellness. And then, ang inyong pong magiging therapeutic, katulad ng napag-usapan natin kahapon, ang mga 8 indications na kung saan ay pwedeng piliin na yung assessor, yun po inyong gaganapin, yun po ipe-perform, and when asked about the rationale, you would also be able to explain to your assessor. Ayun po yun. No? So yun po yung kabuuan po ng inyong massage proper. Question, dalawa ba ang pwedeng ipa-perform sa inyo ng assessor? Would it mean pwede bang i-perform yung wellness tsaka yung therapeutic? I don't think so. Ang papagawa lang sa inyo is either ayan, may pumapasok pa po. Pasensya na po. Tuloy po kayo. Ayan. Either wellness or therapeutic. Pero ang inyong pong kahandaan ay nasa dalawa. Depende yan sa inyong assessor kung ano yung ipapagawa sa inyo. Now, sometimes ang inyong assessor hindi naman siya iibig eh. Pagpasok niyo po, pagbigay niyo na po ng examination permit, and then when you ask to prepare everything, then maaari naman yun na dire-diretso na lang kahit hindi na kayo papansinin. Ano? Kaya mahalaga na dito pa lamang ay ituturo na namin sa inyo yung pinaka-flow para kahit na walang sasabihin yung assessor sa inyo regarding sa anong gagawin nyo, eh pwede na kayo mag-perform sa kanyang harapan. Okay? So malinaw po yun. Ang pinakahuli at ang isa sa importanteng bahagi ay yung pagtatapos ng inyong masahe. Ito yung tinatawag na post-massage. Ano naman po ang mga elemento ng post-massage? Sa post-massage, mahalaga-mahalaga na number 1, kailangan bigyan ninyo ng awareness yung client ninyo na tapos na po yung masahe. At ang pangalawa, pag-assist niyo po sa kanyang pagtayo hanggang sa pagpupo niya at ang pagbigay po sa kanya or pagpa-fill up sa kanya ng inyong pong post-evaluation form. So yung tatlong forms na yan, the client intake form, the SOAP form, and the post-massage form, ito yung tatlong form na inyong pong dadalhin sa harapan ng inyong pong assessor. No? So, do not worry, bibigyan ko po kayo ng kopya nito later on. Okay, now, sa ngayon, kasi medyo na-wendang tayo ng kaunti, wala tayong access sa ating slide presentation, i-introduce ko na lang po kayo sa inyong kagamitan para sa exam ng DOH. Ano po ang mga mahalaga inyong pong dadalhin? Number 1, I would like to encourage each and every one of you to come out with your own checklist. Ano po ibig sabihin po noon? Checklist para malaman po ninyo na pag kayo ay lumabas sa inyong tahanan at kayo tutungo doon sa examination venue, kompleto po yung mga dapat ninyong dalhin. Okay. Number 1 in my list is yung inyong pong paper bag. Okay. Ano po ang paper bag na yan? Ano po yung purpose ng paper bag? No? Yung paper bag na ito ay it could be anything for as long as medyo sturdy siya. No? Na kung saan ilalagay po ninyo yung inyong mga gamit. Okay? And then you put something inside, parang weight, na para pagka nakikita nyo ba yan sa loob, para pagka hinangin po siya kung sakali lang, inilibag niyo po sa sa sahig at nahanginan po na electric fan, hindi po siya dilibarin. Okay? Kaya medyo lagyan niyo po ng weight. Now,
you might be asking me, bakit sir, kailangan po ng paper bag? Okay. Wala namang hard and fast rule ang DOH with regards to kung saan nyo po ilalagay yung gamit. Kaya lang po, mas maganda sa akin, sa tingin ko po, mas mas environmentally friendly kung paper bag po yung ating gagamitin, tsaka less bulky. No? Pero kung galing po sa tahanan ninyo, pwede naman ilagay sa inyong sa inyong knapsack o sa inyong bag yung inyong mga kagamitan, pero bitbit nyo rin po ang paper bag. For the moment na kayo mag-perform, dito na lang po ilalagay yung gamit and then sa kanyo na lang po ilalabas. Kunwari, pinasok po dito, sa kanyo na lang po isa-isang ilalabas sa harapan ng inyong assessor. Okay? Paper bag. Pero tandaan niyo po yung medyo makapal ng konti. Huwag kayong bumili ng manipis. Ano po? Na pagka naupo ng ganun, para siya magpo-collapse lang sa by itself. That's the first one. The second one is yung linen. Okay. Bakit po, para saan po ang linen? Yung linen po na ito, na ang kanyang sukat ay angkop doon sa ating massage table, standard na massage table na 30 inches by 70 inches. Ito po ay mayroon pong garter sa bed. Ayan. No? Ito po yung garterized po na natin. Kaya para pag nilagay natin sa gilid po, pag ating pong isinalpak sa massage table, mag-fit po siya ng pusa. No, hindi po kayo mahirapan at hindi po siya mag-slide. Question, anong kulay? Okay? Any color, basta white. Yan. Pero technically po, mas magandang white po yung gagamitin po ninyo na inyo pong linen for the exam ng DOH. Okay. Ang sumunod naman ay, yan po, no? Dalawang towel. Yan. Sige po. Yung towel na ito medyo makapal, no? I would always encourage, and I've been telling my students through the years, kung kayo mag-perform, huwag kayong pupunta sa harapan ng assessor na ang inyo pong gagamiting towel ay yung pinaglumaan na. No? Bakit po? Kasi alam niyo po, whatever it is that you do, whatever it is that you bring, sa harapan ng assessor is reflective of your character. Yan. Kaya, yun po, tulad po sinasabi ko po madalas, kung kayo po mag-exam at bibili po, no? Kasi kailangan niyo pong bumili ng towel, I will suggest na mag-invest po kayo sa makakapal na towel. Okay? Sabi niyo, sir, medyo mahal yan, no? Medyo mahal naman ng konti, no? I think nasa range po siya ng 300 to 400. Depende kung saan niyo bibilhin. Okay? Kung kayo ay nasa Manila, pag pumunta po kayo ng Divisoria, yun, makakuha po kayo ng mga mas mura na towel. Now, so dalawa pong towel ang inyo pong gagamitin during your oral practical examination. Ngayon, tutulong po sa inyo ang towel management. Paano nyo po i-manage yung towel? Okay. Actually, dapat i-demo ko din sa inyo kung paano po tayo magsimula sa pre-massage, massage proper and post-massage. Ano po? Pero hindi po natin kayang gawin po sa lahat, no? Ang lahat kasi wala na po tayong oras. But for now, I will show to you kung paano natin i-fold yung towel. Okay, ito po yung tinatawag nating towel management. Nakikita niyo po ba? Ayan. Okay? And then, pagka technically kasi, hindi naman kailangan dalawa yung inyong i-demo sa harapan ng assessor. Yung isa, nakaroon na siyang katulad ng ganito, at yung isa naman, ipapakita nyo sa assessor kung paano nyo po i-manage, paano nyo po siya i-roll. So simple lang po, hawakan nyo sa edge and then fold nyo po sa gitna. Ganon, and then fold nyo ulit sa gitna. And then, saka nyo ibababa sa massage table. And then, pansinin nyo po, finold ko po ng 2/3. At mula sa 2/3, may pit po ang inyong pag-roll ng towel. Ayan. Ha? Ito po yung kagandahan. Pagka mahigpit po siya at makapal yung towel, maganda pong tingnan. No? Magandang tingnan. Now,
Between the two sides, kasi lagi yan merong magandang side, merong hindi magandang side. No? So be mindful of that. Huwag na huwag niyong iharap sa assessor yung side na hindi kagandahan. No? So, ibig sabihin nun, tingnan niyo po yung magandang side, yun po ang ihaharap ninyo sa assessor. Ayan. No? Nakaharap po yan sa assessor. Ito po, hindi po pwede ito. No? Kailangan po, dapat ganito yung pagkaayos po yan. Ano po? Pero wag na natin gagawin uli. No? Ibig sabihin lang po, dapat pareho po yan, magkatabi po siya, at ganyan po yung ayos na sundal na takpan ng inyong towel. Okay? Ayan. So, dyan pa lamang, ano na, impressive na siyang tingnan. Ano po? Ngayon, of course, kasama po na inyo pong dalawang towel ay yung inyo pong oil. Ano pong oil ay inyo pong dadalhin sa exam? Okay. Ulit-ulit na sinasabi ng DOH, dapat pag kayo nag-exam, ang gagamitin yung oil ay yung vegetable-based oil. Ano pong ibig sabihin ng vegetable-based oil? Pag sinabing vegetable-based oil, ito ay yung uri ng langis na hango mula sa halaman. No? So for me, the best oil is the VCO, the virgin coconut oil. Pero may kamahalan po ng kaunti. No? Ganun po talaga ang mga vegetable-based oil. Kasi ito po ay hamog, yung ini-extract po yan sa mga halaman. The one I'm holding right now, this is a sunflower oil. Okay. So yun po ha. Now, let me warn you, huwag kayong magdadala ng oil na yung mineral oil. Bakit po? Kasi po ang mineral oil ay hindi po nire-recommend ng DOH. Kasi po ang purpose ng inyo pong mineral oil is simply for lubrication purposes. So pampadulas ng po yan. Pero po ang ating pong vegetable-based oil, ito po ay malaking tulong at pwede nyo pong i-explain sa client nyo po na dahilan bakit nyo po ginamit ang vegetable-based oil sapagkat ito po ay may katangi-tanging exfoliation na property. No? So, ini-exfoliate niya, tinatanggal niya yung mga dead cells. At the same time, hindi po siya malapot. No? Ina-absorb po ng ating pong balat yung ganitong klaseng mga langis. Okay? Now, the next one is yung alcohol. Anong alcohol naman po yung inyo pong dadalhin? Okay? Sabi po ng iba, pwede na kahit anong alcohol. No. Dapat ang dadalhin pong alcohol ay pong recommended ng DOH na 70% isopropyl. Ayan, makikita po yung marka po dito, 70% isopropyl alcohol, isopropyl solution. 70% po. Huwag kayo magdadala ng 40%. No? Kasi baka mapulaan kayo ng 40%. Kasi sabi nga ng commercial, di po ba? No? Kapag 70%, mas marami daw yung microbe yung napapatay. Ayan po yan. No? Kaya for our own protection, dapat ang gamitin po natin 70% isopropyl alcohol. Okay? So pagka piniresenta niyo po sa harapan ng assessor, simple lang kung gagawin niyo po rito, itatabi niyo lang po yan nandyan sa gitna. Okay? Ang iba naman pong ginagawa sa tao, tinataas nilang ganoon. No? Pwede din pong ganyan, pwede din pong ganoon. Okay. Next, ano po ang kailangan pa pong inyong dalhin? Okay. Ang inyo pong BP apparatus, no? Sphygmo manometer. Ang sphygmo manometer na ito, ang aking paborito ay Baxtel. Bakit po? Medyo mahal siya ng konti, pero hindi naman talagang kamahalan. No? So it's value for money, ika nga. I don't know kung galing ito ng Japan o Korea, pero matibay po ang Baxtel. Mag-invest na po kayo ng inyo pong maayos po na BP apparatus. No? So ito po yung inyo pong manual na BP apparatus. Bakit po? Kasi gagamitan po ninyo ng inyo pong pump para po makuha po ninyo ang angkop na blood pressure ng inyo pong client. In the next session, pag-usapan po natin yung
paano tayo kukuha ng vital signs. Okay, suffice to say, ito po yung mga bibigpikin. Kakibat na rin po, huwag natin kalilimutan yung inyong pong status po. Yan. Okay? So, soon, pag-usapan natin yung detalye on this. Now, ano pa po ang inyo pong kailangan pong dalhin? Okay, kailangan niyo pong magdala ng digital thermometer. And by the way, bago makalimutan, para po sa atin na mga visual impaired, ayan, meron po ako ditong visual impaired na talking BP. Ito naman po yung BP apparatus para sa mga visual impaired. No, sa mga kasamahan nating massage therapist na hindi po nakakakita, pero ito po ay nagsasalita. No? So pwede niyo pong gamitin. Pero kung kayo po ay sighted, huwag naman po yung magdadala ng ganito. No? Kasi ito po ay para po sa mga visually impaired. Okay. Yun po. Now, saka medyo mas mahal ito kaysa sa inyo pong manual na BP apparatus. Okay, the next thing that you have to bring is your thermometer. Ano po ang purpose po ng thermometer? Para kunin po ang body temperature ng inyong client. Okay, so huwag niyong kalimutan. Pwede din po yung ganitong uri ng thermometer. No? Pwede din po yan, pistol type. No? Pwede din po siya. Pero sa akin, mas cute tingnan po yung ganitong uri ng thermometer. However, katulad din po ng ibang gadget, kailangan po ang inyo pong you have to make sure that when you take your exam, ang battery po na inyo pong gagamitin ay bago. Kasi po, pag umasa po kayo yung nakatambay na po sa shelf ng inyo pong pharmacy, malamang sa malamang baka na-drain na po yung battery na yan. No? Unless kung hindi po siya nailagay sa loob ng unit. Okay, so ito po mahalaga, kailangan nyo pong dadalhin ang inyo pong thermometer. Okay, so the next one is, huwag niyong kalimutan magdala ng relo. Yeah. Okay, pero minsan po kasi yung iba suot na po nila at nag-vital signs, gamit din po nila, nakalimutan nilang tanggalin when they perform the massage. So that's a big no. Huwag niyo pong gagawin po yon. Gagamitin niyo lang po ang relo para tingnan po kung kayo na po mag-check ng respiratory, no? Ng respiration na inyo pong client. So relo po yung gagamitin dyan. No? So later, pag-usapan din natin kung paano po gagawin yung lahat. No? Kasama na po ang pagkuha po ng respiratory rate ng ating po. Yan. Okay? And huwag niyo pong kalimutan yung inyo pong clipboard. Bakit po? Kasi diyan kayo magsusulat. And in this clipboard of mine, nandito na po yung tatlong forms. The one that you can see here, the first page, second page that you can see, ito po yung typical example po ng client information sheet or client intake form mula sa DOH. Okay? And then, pagkuha niyo po ng vital signs, ang inyo pong gagamitin form ay yung tinatawag natin na SOAP form. Ang ibig sabihin po ng SOAP, Subjective, Objective, Assessment, and Plan. Yan. Later, pag-usapan natin paano po natin gagawin. Gamit po ang ating pong SOAP form. Okay. At ang panghuling form na kailangan niyo pong bitbitin sa harapan po ng inyong assessor when you take the exam is yung post-massage evaluation form. Ano naman po yung post-massage evaluation form? Ito po ay para ma-determine nyo po kung ano po nag-improvement ng ating ginawang masahe sa ating client. No? So mayroon po siyang column po rito na during massage, ano yung naramdaman niya? And after the massage, ano yung naramdaman niya? Nagkaroon ba ng alleviation? Nag-improve ba yung kanyang condition? O baka lumala yung kanyang condition? Okay? So ito po yung mga form, ito po yung form na yan na inyo pong gagamitin pagkatapos po na kayo nag-massage sa iyong client at kayo mag-perform ng post-massage evaluation. Okay. So question, sir, kailangan bang lahat ng questions ay kailangan sagutin? Okay. Heads up po na po kayo, ano po? Hindi po necessarily na lahat po ng nasa dito, nasa form ay inyo pong sasagutin. Why?
Kasi po, ang inyo po exam is limited only to 15 to 20 minutes, no? Maximum na po yung 20 minutes. Kaya po pagka hinimay-himay mo ito, di naubos yung oras mo. Nasa client, nasa pre-massage ka pa lang po. So later, again, tulad sinabi ko, I will teach you how to do this in such a way na yung mga importanteng bahagi lang po ng form ay inyo pong fifilapan at yun po yung inyo pong gagawin para mabilisan po yung inyo pong performance. The reason why you have to perform all of these things, wala yung pre-massage, massage proper at post-massage para i-showcase nyo sa inyong assessor na alam nyo kung ano yung gagawin nyo in handling your client. Ayan, no? So yun po yung purpose po ng ating pong pag-aaral patungkol po sa mga bagay na ito. Now, hindi naman po lahat ng mga spa ay nag-apply ng ganito. Pero suffice to say, when you take the exam, tulad ng sinasabi ng iba, we have to follow the rules. No? We have to follow their protocol. So sundin na po natin kung ano yung pong gagawin and then para dire-diretso po yung inyo pong maging performance. Okay? So ulitin po natin, pre-massage, massage proper, and then post-massage. Now, bibigyan ko rin po kayo ng isa pong sekreto. Sekreto. Okay. Para po mabilis po na inyong ma-perform yung 5 basic strokes at yung 3 stages of massage mula sa pre-massage and then massage proper post-massage, kailangan niyo po maghanda ng inyong pong spiel. Ano po ibig sabihin po ng spiel? Ang spiel is your canned presentation. Ano ibig sabihin po ng canned presentation? Ito po ay inyo po sasabihin mula simula hanggang sa matapos yung presentation. Okay? So, meron po sinicirculate na mga spiel, pwede nyo gayahin, pero depende yan kung ano mas komportable na pananalita yun yung pong gagamitin. Okay? Halimbawa lang po. Nakalagay po sa spiel, knock the door. Yan. Pag tinawag na po kayo, di ba? Kasi nakapila po kayo dyan, no? And then, normally po, sa ngayon lately, ano sila, first come, first serve. So kung sino po unang dumating sa examination venue, is sila po yung pinapipila na ng gano'n, no? Years ago, hindi po gano'n ang sistema. Sa dami po na mag-exam ng araw, nagbibigay po sila ng schedule. No, nagbibigay po sila ng schedule and you really have to follow the schedule. Which means if you are supposed to take your exam in the morning, you have to show up early in the morning. No? Huwag kayong mag-show up sa hapon. Kasi pagka nangyari po na kayo po ay dumating, late po kayong dumating, magkakaproblema po kayo sa inyo pong performance, no? Sa inyo pong harapan ng inyong assessor. Okay, pero let's forget about that, no? Kasi noong araw, ganun talaga. Pero medyo lenient. Medyo lenient po sila. First come, first serve, it's okay. Pero if I were to be asked, mas maganda po kayo ay maagang pumunta sa exam venue at mauna kayo mag-perform. Bakit kamo? Kasi po sa aking karanasan, kapag kayo nag-perform, halimbawa, nag-perform kayo sa bandang hapon, no? Pinakahuli po na mag-exam. Halimbawa, mga 5 o'clock or mga even 6 o'clock pagka mababa yung schedule. Alam nyo, by that time, yung assessor nyo po ay medyo pagod na. At yung assessor nyo po ay marami ng pinagdaanan sa buong maghapon. At yung inyong pong assessor ay marahil magiging grumpy. No? So, ano na siya, no? Yung bugnuti na yan. No? Normal po yan, di ba? Pag pagod ka na, tsaka lalo na kung hindi ka masyadong prepared. Naku, yari po kayo. No? Kasi pagka ganun po yung setup, it's a bad mixture. No? Pagod ng assessor, and then kayo po ay hindi pa maayos mag-perform, kakaba-kaba po kayo, and then medyo alanganin po yun yung kilos, talagang babagsak po ito. Okay? So, ang aking suggestion, mga kaibigan, mga mahal kong estudyante, be there early. Okay? Kunwari, kung nakaschedule kayo ng umaga, then you have to be there early. No? Hindi ko naman sinasabi mga 4 o'clock. Pero pwede po, ang schedule po ng exam, halimbawa, is 8 o'clock, nandun na kayo ng mga 7. And then, kayo na po mag-volunteer mauna. Bakit po?
Kasi kung kayo nauna nag-volunteer, alam niyo po sariwa pa yung isip ng inyong assessor, 'no? At lalo na kung ano, lalo na kung masarap yung inyong ngiti, 'no? Kasi nasa mood pa yung ano, si assessor. Yun ang sekreto kung bakit po mas magaan ang iyong exam sa pang-umaga, 'no? Kasi like what I said, sariwa pa yung isip ng assessor, hindi pa siya haggard, hindi pa siya pagod, wala pa siya na-encounter na mga problema, kaya mas maganda kung kayo mas maaga. Same is true if your exam is scheduled in the afternoon, either in early, siguro kung nakaschedule kayo ng 1 o'clock, be there at mga 12:30. Bilan po kayo. Sabihin niyo po sa assessor, kung whoever is there na nag-check ng kumukuha ng inyong exam permit. Sabihin niyo po kung pwede po, mauna na po ako. Ayan, ha? Para po maiwasan po natin yung mga grumpy ng mga eksena sa loob ng examination room. Ayan. So, ayun po, yun po yung flow. And then sa spiel naman po, simple naman po yung spiel na yan. No? Halimbawa, pero sinabi natin kanina, magsimula po kayong kakatok. And by the way, wag kayong pumasok sa examination room without being asked by your whoever is in charge, no? Yung kumukontrol. Okay? Chances are, kapag kayo pumasok sa examination room at hindi pa kayo tinatawag, baka ano po kayo, baka matawag doon, mapagalitan po kayo ng assessor. No? Kasi minsan po paglabas ng nauna, nag-check, susulat pa yan, nagno-notes pa yung assessor niyan. No? So you have to wait until you hear your assessor say, next! Ganon. Next, pagka ibig sabihin nun, sige, yung nakaskate na nun, yung susunod din, kayo na yung papasok. Okay? Pero pag pumasok kayo, bit-bit nyo na po yung mga gamit. And of course, pagkarap yung assessor, para pong public speaking din po ito, ano po. Kaya tuturuan ko rin po kayo kung paano kayo harap. Siyempre, pag ang humarap ka sa assessor, yung inyong pong kamay ay nakatakin sa gilid. Ganon, ha? Huwag niyo pong hawakan yung laylayan ng inyong uniform. No? Meron ako nakita mga isani minsan, gano'n ang hawak nila eh. Habang nagsasalita, sumasayaw, hinahawakan yung laylayan ng gano'n. No? So, hindi po niyo nanay yung inyo pong wala po kayo sa bahay no, na hawak niyo po yung laylayan ng inyong nanay. So, hawakan niyo po ng maigi and stand straight and then look straight up into the eyes ng inyong assessor. Now, some of the others in the past, lagi lang sinasabi, sir, kinakabahan kami pagka tinitingnan namin yung proseso eye to eye. So, pwede naman dito mo tingnan sa chin. Okay? Pwede mong tingnan sa noo. Kaya lang, pag kalbo, huwag mo tingnan sa noo. Baka may insulto po yun. No? So, hanggat maaari po, tumingin ka sa chin. No? Parang hindi nakatingin ka sa kanyang mata. Okay. Now, pero kung carry nyo naman, kaya nyo naman humarap sa any situation like that. No? Kahit sino po pwede yung harapin, wala pong problema po yun. No? As long as you have to stand erect and make sure to have with you all the necessary paraphernalia. No? Yung paraphernalia, yung mga binanggit natin mga kagamitan. Ayun po, nakatayo pong ganon. Dati-rate, kayo nagbibigay na inyo pong examination permit, pero kamakailan lamang, kinukuha na nung in charge. Kaya pinapapasok na po kayo at mag-perform. Ganun na po yung sistema. I don't know if that they will do again this coming December. The same thing, no? So whichever the case is, basta sensitive lang po kayo and then just carefully follow the instructions. Okay? Pagharap, ang unang lalabas sa bibig niyo po, magandang umaga o magandang hapon. Batiin niyo po, that's courtesy, no? Good morning, sir. O good morning, ma'am. Ako po yung si examine number, sanay po ako doon sa Department to Tourism, no, na meron po tayong gano'n. I do not know if you would like to apply that as well. No? Parang yun yung pagbati na nasa heart. Okay. Pwede po rin gawin gano'n. No? Magandang umaga po. Ako po si examine number 001. Nandito po ako pagmuha ng inyong examination. ng examination sa umagang ito. Yan. No? So yun po yung unang sasabihin niyo po. Narito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. And by the way, kunwari, ito po yung, tandaan nyo lang po ha,
ang inyo pong distansya mula sa assessor, ito po kunwari ang assessor nakaupo po diyan, it should be a respectable distance. Ibig sabihin, wag kayong lumapit masyadong malapit sa kanya, no? Na parang ano na lang, no, isang isang dipa na lang, naroon ka na, no, pwede ka nang sunggaban. My suggestion is this. Tansyahin niyo po ang area ng room, no? It could be kasi sa nakalipas sa hotel ginagawa yung exam, so sa exam sa hotel na yan, kung saan naroon ang table ni assessor, tatansyahin niyo po yung distansya niyo po na hindi masyadong malapit pero hindi naman masyadong kalayuan. No? So, ang aking suggestion is at least gitna mula doon sa likuran niyo po, sa wall, at yung kung nasaan yung assessor, doon po kayo sa bandang kalagitnaan. Okay? So doon po kayo tatayo. Ano po? Now, pag-introduce niyo po ang sarili niyo po, sinabi niyo po yung pangalan niyo po at yung gagawin niyo po, antimano, ano po kayo, back face po kayo ng isang hakbang. No? So, nakatayo kayong gano'n, di ba? Ito yung gitna ng area, ito yung assessor, andito yung wall, andito yung door, andito yung wall, dito ka sa gitna. Aatas ka ng kaunti, and then sabay mo ituturo yung kamay mo sa massage table. So this is the massage table. Okay? Kung sa hotel, hotel bed. Wala namang massage table sa hotel. Okay. So, kung sakali na po, kasi minsan naman talaga nasa hotel talaga yung setup at hindi na nila binabago, no? So, kung twin bed yung size ng bed sa hotel, sa room, you have to make do with that. Kaya po, hindi nyo na po magagamit yung inyong pong dala po linen. Okay? So, kasi malapad eh. No? Hindi naman, awkward naman ipapinip po. Anyway, depende lang po. Pakiramdaman nyo po. Kasi pag sinabi ng assessor, hey, careful lang ha, baka malagyan ng hole yung bed na yan. Eh di gamitin nyo po yung linen na pangtapang. Kaya lang medyo awkward kasi may garter po siya. So, hindi siya ganun ka-plain. Huh? However, kung sakali lang, may nauna sa inyo, nalaman nyo po na sa hotel talaga, yung venue na exam, at then, twin size or queen size yung bed, magdala na lang po kayo ng linen na walang garter. Yung plain na lang po, mas maigi. No? Yung plain na lang po. Para maiwasan po yung magkamansa po yung sa hotel kasi babayaran po ng DOH pag nagkamansa po yung hotel bed. Okay? Yun po yung take ko po para dyan. No? Kung sakali lang po, mapag-alaman nyo, ay naku, ang bed nyo nasa hotel. Di sabihin po nun, malamang sa malamang, yung bed ng hotel ang gagamitin nyo po during your performance. Okay? Pero kung napag-alaman nyo rin po na lalo sa DOH Manila, no, kasi minsan naglalagay talaga sila ng mga ganitong klaseng massage table, then you have to make sure na yung dadalhin nyo po ay mayroon pong garter para madali pong i-manage. Yan. Ayun po. So, there you are. Paalam po kayo, Sir, mari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? Yan. Importante po yan, ha? Huwag kayo maging assuming. No, may iba kasi, bitbit yung gamit, pagpasok nila, pinapasok na sila, maya-maya, inayos-ayos na nila yung mga gamit. Hey, you don't do that. No? You should show a little respect. Kaya kailangan bawat kilos mo, ipapaalam mo sa assessor. No? Sir, mari ko na bang ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? And then the moment na sinabi ng assessor, go ahead, then you start fixing your things. No? Unahin mo yung linen, and then ilalagay mo na yung towel mo, i-demo mo sa kanya kung paano mo siya i-manage, ilalagay mo na yung mga other paraphernalias. No? So, you have to make sure na maganda naman siyang tingnan. Okay. Ayun po. Now, so simple lang po, yun ang gagawin, and then pagka ready na po yun yung kagamitan, then you talk to your assessor, Sir, ready na po. You make sure na you always use your hand to point, yung palad niyo po, no? Hindi po yung daliri po ninyo, kundi yung palad niyo po. Sir, ready na po yung aking kagamitan sa pagmamasahe. Maaari ko na bang papasukin yung aking, ayan. Yan. No? So ito yung time ngayon na
you would ask permission na papasukin niya yung client. No, wag mong hihilain yung client mo at padadapain mo agad. Hindi pwede po yun. No? So paalam ka, pag pumayag, then that's the time you remove these things, alisin mo na po yan, ayusin mo na po yung nasa stable para yung client mo ay dadapa. Ganun na po, nalis mo. Mabilis na mong gagawin, isang tabi mo lang siya. Dadapa ng client, then assess mo siya sa kanyang pagdapa. Okay, now, karaniwan, ang inyong pong model ay naka-ready na po yan, no? Kung may dala kayong rope, naka-rope na po yan, para dadapa na lang po sa kukunin niyo po yung rope na nakabalabal sa inyo. Ayan. Now, question. Sir, paano po yung model? Yan. Paano po yung model? Sa mga nakalipas na taon, sabi ng iba, parang racket daw ng iba doon sa DOH yung pagmo-model, yung pagdadala ng model. Bakit ka mo? Kasi nung araw po, naniningil po sila. O whoever is organizing the thing, no? Kasi meron pong mga grupo din po na kinakausap yung committee nung araw. Kung sino nag-organize no, naniningil po sila ng 500 para daw po sa pakain ng iyo po asesor. Pero isipin niyo po, sa lahat po na mag-exam for the day, tag 500, ang laki na po doon. Okay? Anyway, so yun po. Pero ngayon po, Lord behold, praise God, maraming salamat sa Diyos kasi kayo na po ang magdadala ng inyong model. Di ba good news yun? No? Kasi kung ang model nyo po ay galing po doon sa kanto, no? Yan po nangyayari, yung mga pakalat-kalat dyan sa labas ng building, na labas ng DOH, yung po tinawag, minsan hindi po nakapaligo pa po yun. O, dumapa, di ba? Congratulations. Pero ngayon, sabi ng komite, kayo na magdadala. Ayan. Ngayon, kung sa pagdadala naman, ang dadalhin nyo, yung kaibigan nyo rin po. Huwag kayong magdadala ng model na kaaway nyo. Naku, baka pag tinanaw ng assessor, model, kumusta? Anong pakiramdam? Sir, masakit po eh. Sir, wala namang kabuhay-buhay, sir. Sabi niya dun. No? So, pwede mo dalhin yung asawa mo. Kung hanggat maaari po, huwag kayong magdadala ng babaeng model. Alam niyo naman, di ba, pag babaeng dumapa, di marami pang ceremonies po yan eh. Unlike kung lalaki, no, nakashort lang yan, tinanggal mo yung rope, dadapa na yan, dire-diretso na siya. No? So wala nang hassle. Lalo na kung magtitiyaya, pag sinabi ng assessor, I want your client to be in a supine position. Di, siyempre, titiyaya. Walang problema. Okay? Hanggat maaari po, 99% sinasuggest ko po, lalaki po yung dadalhin niyo po, no, na model. Huwag naman kayo magdala ng bata, no, na yung batang-bata. Mga adolescent, yung ganun, adult, mas maganda. Okay? At again, like what I said, you have to orient your model to be cooperative. And when asked by the assessor, kumusta yung pakiramdam mo, then you tell your assessor, you tell your model will the one to tell you assessor na masarap. Anyway, nasa diskarte niya lang po yan. Okay. So yun po yung patungkol sa hotel. Okay? So dumapa na siya, mag-perform na kayo, tulad sinabi natin, pag-pray nyo na wellness. Kasi pag wellness, diretso na po yung 5 strokes, no? 5 basic manipulations. Pero pag therapeutic, medyo mabusisi. No? Kasi either papipiliin ka na ipiperform mo, okay lang po ikaw ang mamimili, no? Kung ano ipiperform. Ito yung simple, pinakamadaling gagawin mo. Ayan. Okay? So yun po yung flow. I-perform niya na po either wellness massage or therapeutic massage. And then, pagkatapos po noon, ang gagawin niya na po ay either mag-QC assessor, time's up. Sinabi yung time's up, that means you have to end the session. No? Wag po kayo magre-react. Kasi minsan po, yung examinee, excited po siya doon, nag-demo siya, tuwa na siya. Ang dami niyang na-memorize. Ngayon, nung sinabi ng assessor, time's up, nakiusap pa, sir, pwede bang tapusin ko muna kasi medyo marami pang kulang eh. Kapatid, pinapagana ng assessor ang buhay mo. No? Huwag mo na pahirapan. Pag sinabi yung time's up, kahit na hindi ka po patapos, kahit na
Kahit na sabihin na natin kasisimulan mo lang, minsan gano'n, eh, 'no? Ay hindi naman talagang kasisimula, siguro midway 'no, medyo nakapag-perform ka na, nakakita na ng assessor mo ang galing ng body mechanics mo and then you're very ano, fluent 'no, you know your craft, you know how to explain and you are very good in performing it. Minsan hindi na pinapatapos ng assessor, kasi nakakita na ng assessor magaling ka na, eh. Nakuha niyo po 'yun? 'No, hindi na po necessary na, "Uy, lahat talaga yung 5 strokes." Kaya lang tandaan niyo mga kaibigan, ingat lang din po kayo. Bakit po? Kasi katulad ko, minsan po ako magtatanong sa exam, ganito po 'yan, 'no? 5 strokes, 'di ba? 10 na 'yun. Efforts, Peterson's friction, tapotment, and vibration. Okay? So yung 5 na 'yan ay yung ipe-perform. Now, minsan kasi si assessor, katulad ko nung araw, I will ask the assessee, sabi ko, "Ano ba yung paborito mo massage stroke?" Ingat kayo sa gano'ng tanong, ha. Kasi ako, 'pag sinabi sa akin, "Sir, i-fluoride," alam mo ang ipape-perform ko sa kanya ay yung tapotment. 'No, kasi hindi niya kabisado yun, eh. 'Di ba, ba't ako mag-a-assess dun sa alam niya na, yung gano'n. So, kanya-kanyang diskarte ng assessor. Now, another example. Minsan may mga assessor na medyo intimidating. Okay. Intimidating. 'Pag sinabing intimidating, eh, medyo medyo nanggugulat, 'no? At, mayro'n pa nung araw pinapaiyak 'no, na mahilig magpaiyak, 'no? Hahanapan ka ng butas tapos mamaya sisigawan ka, yung gano'n. Titingnan kung hanggang saan yung, kakayahan mong mag-manage ng gano'ng situation. Okay. Now, if and when that happens, kaibigan, 'wag po kayong mataranta, 'wag po kayong magpapadala sa gano'ng, environment. Huwag kayong mawala sa focus. Bakit po? Kasi yung assessor na 'yaan, minsan tinitest lang po kayo, 'no, tinitest lang po kayo. Minsan lang po nagsusungit-sungitan lang po 'yan. Minsan naman po kunwari may hawak yung cellphone mula sa simula hanggang matapos, nakatingin sa cellphone. 'No, pero hindi mo alam nagmamatyag pala siya, 'no? Kaya ikaw dire-diretso ka lang, 'no? Kaya kabisaduhin niyo po yung yung ating spiel, gagawin niyo po ng dire-diretso para kahit na hindi siya magsasalita, maka-perform niyo po yung lahat ng kailangan niyong i-perform ng dire-diretso na hindi na kayo namomroblema, okay? So, remember, during the exam, it's always a test. Yan, ha? Huwag niyo pong ipi-personal. No, nung araw po meron akong estudyante, naku, nung hindi pumasa, kasi malalaman agad, eh, 'no, mag-e-evaluate agad yung assessor like in my case. Nung hindi siya pumasa, aba nagdabog na, naghagis na nung may flying saucer na, gano'n. Oo, 'pag ganyan po ang inyong pong attitude sa harapan ng assessor, asahan niyo po 100% hindi po kayo papasa, 'no? Or meron kayong mga mood swings, 'no? Bigla kayong ayun nga, iba na yung ginagalaw mo, minsan gaganon-ganon sa harapan ng assessor, 'no? Ang malungkot ginanon, tapos ginanon-ganon niya, yung gano'n. O di masaya, 'di ba? Something is wrong with this fellow. Kaya kailangan composure, 'no? Control. At isipin niyo lagi, i-test lang ito, sinusubukan ka lang, 'no? Okay, sinusubukan ka lang. Kamakailan sinasabi ko madali yung exam, pero you wouldn't know kung ano yung gagawin sa'yo sa harapan ng assessor. Kaya lahat po ng senaryo dapat alam niyo kung ano po ang nararapat ninyong gawin, okey? Pero the rule of thumb is huwag kayong nagpa-panic, huwag kayong natataranta, kahit na po yung nauna sa inyo lumalabas na luhaan, na malay niyo baka drama lang yun, check lang. So, baka naman talaga may problema siya kaya naiyak, gano'n. So, huwag kayong mawala sa focus, ha, kasi ilagay niyo sa isip ninyo, ang assessor ninyo ay nariyan para tulungan kayong maging MMP. Ayan, okey? I yet still have to find an assessor na sadista, 'no, na talagang true and true, talagang ayaw niya magpasa. 'Di ba yung mga terror na teacher nung araw?
di ba? Wala nang kaligayahan sa buhay kundi mambagsak ng mga estudyante. Wala namang gano'n sa DOH. Kaya lang po minsan, like what I said, depende yan kung paano din kayo nagre-respond sa kanyang pinapakitang test. Okay? Pero pag na-overcome nyo naman yon, maya-maya, kinakalabit ka na, tinatapi ka na ng assessor mo paglabas, no? Bati-bati na kayo. O kasi exam na yan eh. Di ba? Bahagi lang na exam yung gagawin nyo po. Pero sa akin, the best thing is be prepared. No? Kasi, halimbawa, exam niyo po bukas, ang alam mo lang na gawin is endurance, di masaya. Di ba? Or sa 3 stages, ang alam mo lang gawin yung client intake, di masaya. Di ba? Paano may papasa yung exam? Okay, now, ito po yung paulit-ulit kong sasabihin. Sabihin nyo lang na maigi. And by the way, when you perform your muscle strokes later on, yung mga practice ninyo, ang suggestion ko po, huwag kayong yung ginagawa ng iba na kino-compartmentalize. No? Ano ibig sabihin nun? Kailangan gawin ko lang muna yung pre-massage, yung naunang body, yun lang muna. No! That's the wrong way to do it. Ang gagawin nyo po, pasadahan nyo agad diretso lahat na. Yung po doon kayo magsimula. No? Parang generally, gawin mo na lahat bago ka pumunta sa specifics. Bakit ka mo? Kasi nakita mo na yung flow, na-master mo na yung flow, madali mo nang hati-hatiin yung gagawin. Nakuha niyo po yun. No? Same to when you study, di ba? Pag nag-study po kayo, when you take the exam, huwag kayong mag-take the exam na, hindi mo titigilan pag hindi mo nasagutan bawat item. No, hindi. Mag-run down ka muna. Kung ano yung madaling sagutin, yun ang gagawin mo. Ganon din sa inyong pong performance. No? As inyong practice for the DNS exam sa oral practical. Masterin nyo muna lahat. You start with the basic na general concepts and then saka ka pupunta sa mula variation, down to the sub-variation, down to the rationale, down to the benefits even. Yung ganon, ha? Para madali nyo ma-internalize, no? At madali nyo ma-perform. Kasi, kung sakali lang na nag-block mental po kayo. No? Instead of mental block, no? Sobrang mental block, na-block mental. Yung gano'n. Pag nangyari po yun, madali kayo makarecover. No? Kasi alam mo yung flow eh. Observe mo yung flow eh. Di ba? Yung gano'n. Tsaka lagi ka nakangiti. Ha? Ngingitian mo lagi yung assessor mo. Yung gano'n. Huwag kang harap sa kanya yung nakasimangot. Kasi natural. Sisimangot din sa yung assessor. Lang ganun. Anyway, so ganun po yung flow. And then, pag yan, kung sinabi ng assessor, time's up, or maybe halfway through or natapos mo na, na-perform mo na lahat, then naturalmente you have to end the session. So paano mo yung gagawin mo? Una sa lahat, tandaan nyo po ang inyong model ay nakadapa. Nasaan na yung aking kaibigan nawawala? Remamos yan. Ayun, nakahubad. Ah, yung model. Anyway, nandun po sa kabila, di na ako makatayo. Well, you do the five strokes, di ba siya, naka-expose. Pag sinabi ng assessor time's up, that means it's a clue on your part, i-drape back mo siya. Balutan mo siya. Tabunan mo siya ng towel. And make sure na wala na-expose na part sa katawan ng client. Okay? And then, tapikin mo siya, sabi mo sa kanya, Sir, tapos na po yung masahe. And then, pahinga kayo ng ilang saglit, and then mamaya-maya babalikan ko po kayo. Now, wag kayong magbigay ng time. Minsan kasi yung iba sasabihin, babalikan ko po kayo after 5 minutes. Now, that's too long. Saglit lang kasi para hindi maantala yung performance. Ikot ka lang, no? Ako, suggestion ko, ikot ka lang, no? So dito mo siya kinausap, ikot ka sa table, balik ka ulit dito, then saka mo siya tapikin. Sir, tapos na po ang pahinga, maaari po kayong tumagilid, huwag tihaya, tumagilid upang i-assist ko po kayo sa inyo pong pagtayo. No? So, para sigurado lang po for a while ha, I'll get my friend.
Okay, so ito po yun, nakadapa po siya. Either nakadapa o nakatihaya. Kasi minsan si assessor mahilig siya nakatihaya. No? So patapos nakatihaya. No? Perform na 5 basic stroke na nakatihaya. But generally, nakadapa. Yung 5 basic stroke po, nakadapa gagawin. Kaya tulad ng sinabi ko, pag sinabi ng assessor, time's up, that means i-drink back mo yung client. Since dalawa yung towel, isang towel po na naka-horizontal at isang towel po na perpendicular. Ganun po yung towel management natin. Ngayon, pag papatayuin mo na siya, ito yung rule of thumb. For example, kung ang assessor ay nasa harapan mo, ayan ha, kunwari, si assessor to, nakaupo dyan, huwag kang magpatihaya kay client o magpadapa kay client na nakaharap sa kanya. Okay? Why? Because you are violating the privacy of your client. Gagawin mo, kung ito dito nakapwesto si assessor, pumunta ka dito sa dito na site, nakatalikod kay assessor, and then saka mo siya patagilirin. Nakaharap away from the assessor. Tama? Yan. And then, of course, alalayan mo yung kanyang tawid, no? Kasi pag ikot yan, sasama yung tawid, alalayan mo siya para hindi sumama at ma-expose yung private parts ng client. Pag tagilid, assist mo siya, sabi mo sa kanya, Sir, mari ba kayo umupo? Yan, hindi umupo. Para alalayan ko po kayo, and then upo siya. Upo siya sa massage table sa gilid. Ayan. Yan, patapon si assessor. Upo siya sa gilid ng massage table. Pero, huwag mo siya dyan paupuin na matagal. Upo lang siya saglit, and then i-assist mo siyang upo sa upuan. No? Kasi magpiperform ka pa, di ba? Ano yung gagawin mo? Magpiperform ka pa ng post-massage. So, ayan, you make sure na nasuot na po yung kanyang by the way, pagtayo niya po, i-assist po siya para ibalik yung kanyang rope. Yan, kung may bitbit po siya o pinasok yung rope, dapat ganun din po yung kanyang kasuutan kapag siya itatayo na po. So, naka-rope si client, and then, paupuin mo sa chair, ano nang gagawin nyo? Kakausapin mo na siya. No? The first thing is, Sir, kumusta po ang iyong pong pakiramdam? Ayan. And then, sabay labas na po ng form. Ayan. So, dito muna po, pipilapan mo na yung form. Very few questions lang po. Huwag niyo po dadanihan. No? Tulad sinabi ko po, guide lang po yung form na ito, pero hindi naman necessarily na lahat yan. Inyo po pipilapan. Okay? Once you're done with that, kasi po yung una, di ba, aftercare na po siya. So, I'm sorry, post-evaluation, then you do your aftercare. So, dalawa yan ha. Documentation through the post-evaluation form and aftercare. Tandaan niyo po yun, aftercare. Pag sinabing aftercare, ito na po yung maiksi lang po, nasasabihin niyo po sa kanya, Sir, since okay naman po yung masahe, assuming okay yung kanyang naramdaman at sinabi sa inyo, may suggestion lang po ako, upang kayo po ay magkaroon po o mapapanatili niyo po ang inyo pong healthy lifestyle. Okay, so marami po yan, pero focus lang kayo sa mga 3 or 4. Halimbawa, Sir, uminom kayo ng sapat na dami ng tubig, 8 glasses, kung pwede po. And then, kayo po'y magpahinga ng sapat sa oras at kumain po ng masustansyang pagkain. Yun po ay inyong active care. Okay? Huwag kayo magle-lecture ha. Yung iba kasi sa galing lang, nagle-lecture na sila kung ano-ano ang pinagsasabi nila. Huwag ganun. No? Kasi marami pa nakapila sa labas. No? Baka mamaya pagagalitan ka ng assessor. Okay, so yun na, maiksi lang po. And yun na yung aftercare. Now, after having said that, ang next na sasabihin mo, itatanong mo, Sir, meron pa ba kayong ibang concern? So, kausap mo nakaupo siya, di ba? Sir, meron pa ba kayong ibang concern? Now, when you ask that question, that doesn't mean aantayin mo siya kung kailan siya sasagot. Guide lang po yon. Sir, meron pa ba kayo bang concern? May tanong po kayo? Kung wala na po, dire-diretso na yon. Kung wala na po, mari ko na kayo i-assist pala. Yan, no? So, naging polite po kayo. Kunwari, tinanong nyo, pero palalabasin nyo sa agad. Yung gano'n, no? Siyempre kasi kaibigan mo yung inyong model, hindi na magtatanong. Hindi na magtatanong kung ano yung 10 organ systems, ano yung basic unit of life. Hindi na magtatanong ng gano'n, no?
So, ngitian na lang yan, tapos palabasin mo na siya, assist mo na siya. Now, paglabas niya, ang panguling sasabihin mo, magpapasalamat ka sa kanya. Sir, thank you for coming. Thank you for your time. Yung gano'n, no? Kayo, paala na yun. Basta sabihin niyo po maraming salamat sa iyo po pagdalo, sa iyo pagpunta sa aming spa. Ayun po. And then, ayun, pwede ka na umuwi, no? Uwi ka na ba? Kasi yan doon po yung gamit mo, nakakalat pa sa massage table. So, ang gagawin mo, kakausapin mo, harapin mo si assessor uli, respectable distance muli, not too close, not too far from him, nasa isang magandang distansya, and then, sabay ngiti, kausapin mo siya, Sir, mari ko na bang ligpitin ang kagamitan sa pagmamasahe? Ang aking kagamitan sa pagmamasahe. Yan. Do not, minsan yung iba, nagpaalam, binaba agad ng kamay. Hindi mo siyang sumagot. No? Do not anticipate the command. Yan, parang sa CLT. No? So, Sir, mari ko bang ayusin, lipitin ang kagamitan? Huwag na ayusin, tapos na yun, kanina pa yun. No? Mari ko na bang lipitin ang kagamitan sa pagmamasahe? Nakaturo ka ng gano'n. Pag sinabi niya, go ahead, ibig sabihin nun, wala sa itatanong sa'yo, dire-diretso ka na, mabilisan mo lipitin yung mga gamit mo. No? So, halimbawa, itong linya. Okay. Pagka ganun po, mabilisan mo na siyang square fold mo na po. Ha? Huwag ka na magpa-cute. Tapos na yung exam mo eh. Patapos na, I mean. No, so, square fold mo na siya. Ayan. And then, ilagay mo sa, nalaglag yung yeah, anyway. Ilagay mo na, and then, unti-unti, ilagay mo lahat ng gamit sa iyong paper bag. Harap ka sa kanya, pag naligpit mo na, make sure na walang naiiwan, and then saka mo siya kausapin, magpaalam, Sir, naligpit ko na yung kagamitan sa pagpapasahe, maaari na ba akong lumabas sa examination room? Or maaari na ba akong lumabas? Ganon. Okay? Again, ask permission, ask to be acknowledged, wait to be acknowledged and me, and then pag sinabi go ahead, then diretso. Pero iba naman ang ginagawa, Sir, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo po sa akin upang ako po'y makapag-perform. Ayan. Okay, there you go. Labas ka na. Now, worst case scenario. Worst case scenario. What if kung si Aseso ay nagtanong, okay? At ang tanong hindi mo masagot. Diba may mga ganun minsan? Or na mental block ka. Ano po ang inyo pong strategy? Makinig na maigi. Hindi naman kasi lahat ng bagay naalaala nyo at any given time, di ba? Maaaring may nakakalimutan kayo, may makakalimutan. So ang gagawin nyo lang po ganito. Sir, aminin mo, hindi mo alam. No, aminin mo. Huwag yung, kasi iba kasi, palusot eh. Sir, alam ko yun, sir eh. Naalala ko yun, sir eh. Na-memorize ko yun, sir. Kaso lang pagpasok ko po, kanina, no, nakita-kita, nawala. Eh di sinisi mo ba siya? Ibigan, huwag mong gagawin yun. Sabi mo lang sa kanya, Sir, admit na hindi mo alam. No? Talagang hindi mo naman alam eh. No? Sir, hindi ko po alam. Sorry po. Pero po, huwag kayong mag-alala. If I have a chance, I will ask around. I will try to find out ano yung sagot sa tanong mo. I will come back and let you know about the answer. Pwede ba yun? Di ba safe yung ganon? No? Kasi yung nagkukunwari kang alam mo, hindi mo naman alam. No? So, mas maganda yun kasi, alam mo, maganda yung pinapakita mo, humility. No? Pinapakita mo sa harapan ng assessor mo, itong tao nito, mapagpakumpa ka. No? Hindi yung magarbo na, alam ko yun, sir, eh. Naalala ko yun, eh. Mamaya, wala na. No? Kasi karakter yun, eh. Nagre-reflect yung totoo, yung karakter mo. So, pwedeng gamitin yan against you. No? So, yan ang aking suggestion. Pag hindi mo sigurado, kasi minsan may ganung pangyayari. No? Tanungin ka, hindi mo alam kung anong sasagot mo. Huwag ka na magmaang-maangan. Aminin mo na, sabihin mo, hindi mo alam, and then, just give him a cue na, kung nilang malaman ko, okay lang ba bumalik ako dito para sabihin sa'yo. Pero malamang sa malamang, kaibigan kapatid, hindi ka na makakabalik. Marami na natabang doon sa labas ng examination room. No? So, yun lang, parang pinakikita mo lang na, may aminado ka kung hindi mo alam, hindi mo naman talaga alam. Okay? So, you will. Okay, I think that's all. Yun naman yung general flow, no? Yun naman scenario minsan. In the past din, mayroong mga pangyayari na dahil sa tuwa ng aseso,
Kasi depende yan sa inyo eh. If you perform very well, no? Yung magaling ka, nakangiti ka, tapos visuante, nakabisado yung ginagawa mo, na-explain mo, kung nakakalimutan mo, hindi ka nagpapalata, no? Ganon. Minsan natutuwa si assessor. Alam mo ginagawa ng assessor minsan? Alam mo, I do not know if this will happen sa inyo. Minsan tinatanong na yung assessee. O ikaw, sige, sige, alam gusto mong ilagay kong score. Yung ganon. Nangyayari ko yan, ha? No? Ah, lalo na nung araw, mga kaibigan, nagsumbong na ako. Mga kaibigan ko yung mga assessor eh. Ah, style ni Benji yan eh. Alam ko na yung ginagawa mo sa AUSA yan. Kasi yung ginagawa natin, standard po yan sa AUSA. Na yan yung procedure natin. Kaya, yun, pagkaibigan ko yung assessor, alam ko na yan, sige na, okay na yan, pasado na yan. Ang masama lang kung kaaway ko yung assessor. Hindi, wala na. Kay Benji ka pa na, nangyari ka sa akin. Ganun. Wala naman gano'n. Mababait naman yung mga assessor. Like what I said, they want you to pass the exam and become an NFP. Yun lang po, no? May mga maninindak sa inyo, pero kunwari lang yun. Lagi yung isa lang yung sa isip mo, kunwari lang. Kaya ngitian nyo lang. No? And then just do your work. Do not be distracted. Okay? So, ayan, tatanungin ka kung anong score, and then, pag gano'n naman po, di mo naman sabihin na, sir, ikaw nang bahala. May mga gano'n minsan eh. Tinanong ko, sir, tinanong ako, sabi ng assessor, ano daw score ang gusto ko? Sabi ko siya nang bahala, hindi binagsak ako. Ang saya nyo. Pag gano'n, kaibigan, sabihin mo na, di ba, matansya mo yung sarili mo eh. Sir, okay na po sa akin yung 95. Yung gano'n. No? Alam mo naman yung rating mo, yung performance mo eh. No? Huwag mo naman sabing 101. That's too much. No? Pero, ulitin ko, wag mo ibalik sa kanya yung ano. Ibalik sa kanya yung gagawin niya. Kasi, hindi maganda, di ba? Tinatanong ka na nga eh. Tapos sasabihin mo sa ikaw nang bahala. Bibigyan ka ng pinakamababa. Yung gano'n. Okay? Sa mga gano'ng senaryo, kaya, alam niyo sa totoo, masaya yung sarapan ng, ng oral exam, mag-oral exam. No? Kaya lang kung, yun nga, kung sinasabi ko, pag praktisado po kayo, kabisado niyo po yung gagawin, wala lang yun. Para lang kayo naglalaro, no? Para lang kayong namamasya sa luneta, no? PSP is WWP, WP, WS, no? Holding hands, pasway-sway pa. Okay, sige po. So, yun lang po ang inyo pong gagawin. Tandaan niyo po yan. And I know you can make it. No? Alam ko magagawa niyo po. Kasi po, kung ito atin-atin lang. Paano yan, naka-video? Yung trend kasi nakikita ko, bibihira ang bumabagsak pag pumasa na sa written. Yan lang po yung aking observation. No? Maliban lang kung talagang hindi mo alam yung gagawin mo. Yun. Pero pagka kabisado mo, praktisado ka, and then articulate, no? Yung pagiging articulate, yung pagiging mahusay na magsalita, nasa practice yan eh. Practice yan. No? Practicing yung spiel. And then yung demo, gawin yung maganda. Alam nyo, 99% pumapasa. No? Sa aking observation, kaya pag-pray niyo po na dire-diretso din po kayo. When you take and pass the written, dire-diretso din yung oral practicals. Pero above all else, huwag niyo kalimutan pray. Kasi there's power when you ask God to be with you. No? Especially during an exam. Ako tested and proven po yan. If you surrender everything to God, God will just do something miraculously, no? Beyond your expectation. Kasi nilagay mo si God sa gagawin mo. Okay? Yun po yun. Malaking bagay po yung kaibigan. Ako talaga masasabi ko. Okay? So, I think, that will be all. Medyo lumagpas na po tayo. Pasensya na po sa technical error kanina. Kasi like what I said, nag-ayos-ayos po ako. Yan, pati yung aking, ibang mga gamit nyo sa mga sabi. Yan yung hirap kasi pag naglilipat eh. Kasi sa dami ng kable, minsan nalilito ka rin eh. Ayun.
Okay, so that will be all. Thank you for your time. If you still have questions, you ask me, PM mo ako. Ulitin ko po, hanggat maaari po, kung meron kayong concern, huwag niyo po i-PM sa group chat. Kasi, di ba, almost 60 na kayo eh. Almost 60 na kayo. So, kung lahat po kayo meron ganun, hindi ko maisa-isa lahat ng mga concerns. Mas maigi yung PM me, no? Pagka hindi ko nabasa agad, then remind niyo ako, sir, may PM pa ako, please. Para ma-check ko rin po. Okay? Sige po. So maraming salamat. Again, I'm sorry for the inconvenience we had earlier on. I hope you enjoyed what we did today. Tomorrow, try ko po. Tomorrow is Saturday. Sa Monday, next week, medyo magdidetalye na tayo doon na, I'll show to you yung kung kaya ko pong ihalongkatin yung aking po mga skills, share ko na po sa inyo, yung mga form, share ko na po sa inyo. And then we start doing the manual, yung paano nyo gagawin yung mga 5 basic strokes manipulations. No? So, I think may tanong po dito. Someone's raising her hand. Sino po yan? Si Moa? Yes, Moa, go ahead. Moa, paki-mute niyo po sarili mo. Unmute. Moa? Moa ba yun? O si Apollo? Ayan. Pwede kayo magtanong, unmute niyo lang po. Ah, Opo. sir, Yes, ma'am. Yes, ma'am. pwede po pa-send po ng video na to dun sa GC po din natin. Kasi po, kapag naglalag po kasi kami, nawawala kami ng signal, lalo na po kapag nasa travel pa po kami, papunta rito sa work. Sige, sige, sige. Ayun Ano lang po? po, sir, para po maano namin, mapanood pa po namin uli, ma-review po namin. Okay lang Ah, po. sige po. Lahat naman ng lessons natin ay naka-video. I will upload sa Opo, YouTube. sir, thank you po. Give you time later na, i-edit ko po din upload na. Okay, sige, thank you po. Who else? Meron pang magtatanong? Before we end our session for today, tingnan natin sa, sa inyo pong message box, sa chat box, kung may tanong. Okay. Thanks, sir. Okay, classmates, God bless. Sir, nag-PM po ako, personal message. Okay. Okay, check ko yun later yung mga PM niyo po. Salamat po, and then see you by Monday. Be ready po kayo sa inyong prelims this coming August 7. August 7. Ayan. So prelims po. I'll be giving you 50 items for now. No? 50 items. So, aral lang kayo. Basahin nyo lang po. Ang inyong pong tandaan, wala pa akong ilalabas sa inyo pong exam na hindi po natin napag-usapan. Okay? So, pero minsan naman may mga tricky questions kaya kailangan nyo mag-analyze. Kasi tuloy sinasabi natin, more on practical application. Kaya you must learn to, ang tawag nyo, analyze things. No, lalo sa inyo pong pagsagot sa inyo pong written na exams. Okay? Sige, maraming